Magandang araw po mga kababayan. Welcome po sa Pinilakan Lakbayan. Nandito po ngayon sa Kagubatan. Naghanap po ako ng matsutake. Kahit isa o dalawang peraso na po. Napakamahal po niyan. Kabuti po niya sa Japan. Napakamahal po talaga kahit i-research po ninyo. Kaya itong place po na to, ito po isa sa popular place na kung saan, para saan pa pala sa akin, na nakakakuha po ng matsutake. Mostly sa Northern Finland po maraming matsutake. Ano po tayo? Ayan po, matsutake. Umulan, saka biglang tubo, gagayon po nangyayari, parang nabibiyak siya. Napakamahal po nito sa Japan. Medyo yun nga lang. Yun, malalim ha. Naku, na ano, nalay tayo. May uod na. Sayang. Mahal-mahal pa naman ito. Yan o. Nalate po tayo. Balik natin. Ang ginagawa ko po rito, pag matsutake kasi, itong kabuti po na to, napakamahal. Pinabalik ko po sa ground. Tapos tatabunan ko. In that case, kuya, English, ano ka naman, challenge, mga gano'n na. Okay, we're going to bring it back to the ground so it produces mycelium. So every next year there's a possibility or a big chance to collect more, because the mycelium, it will spread in the ground. Got it? Ganda na accent ka dun ha. Sa totoo lang po, tuwa po ako. Ay, may matsutake. Naku po, bihira lang po makakita ng gandong kabuti po dito sa lugar po namin. Mostly sa north, saka sa south. Naku po, ayan po, ang ganda po. Ay, naku. May ano po siya eh. Parang labanos. Napakamahal po nito sa Japan. Ewan ko ba dito sa Pilan. Napakaswerte na ng mga tao. Ay, may uod, okay lang. Dinisig lang po sa bahay, okay lang yun. Pero makahanang masyad. Kahit saniin ko yung uod. Ganda po. Ayun po, nakikita nyo dalawa. Ito isa. Ito po agad nasa matsutake. Yung huhukayin po ninyo. Sarap ng pakiram na pag kinukuha po. O, diba? Paano pa natin mabuti yung mycelium. Ay, ang dami pala. Sandali, hindi lang dalawa. Paano ko po muna ito isa? Kasi may nakita ko doon sa likod. Nakabaon. Ganda tingnan. Ay. Medyo ano po ito, medyo challenging talaga kuhanin kasi hanapin yung tangkay eh. Yun, sayang, putuloy lang. Sarap ng amoy, parang labanos talaga. Ayan, para po naguhukay ng kamote. Nakikita nyo po, tatlo. Ayan. Ito. Ang tindi po ng mata ko, no? Nakikita po yun. Ito po yung mga matsutake talagang umiilalim sa lupa. Minsan po mahaba ang kanya, talagang hinuhukay. Ayun po yun, oh. Kita nyo po yung mycelium, yung puting-puti. So, tanggalin lang po natin itong medyo malaki. Kailangan talagang kakain. Ingatan din yung mycelium. Ito po talaga parang naguhukay kayo ng ginto.
Protektahan ko po yung mycelium. Balik natin itong yan, kailangan gamihan na po natin ang ano. Kasi bigla lang po makakita ng ganito, kaya para dumami yung mycelium. Ewan kung matsutake to. Dali. Ah, matsutake nga. Excuse me. Ay, hindi ito matsutake. Iba po. Kasi ang matsutake po, ako po pakikita, hindi po ganto. May gills po siya. Ito walang gills. Ang parang hiwa-hiwa. Ano po yung matsutake? Ayan. Matsutake. Matsutake nga ba? Ayun, oo, matsutake nga. Amoy natin kasi kailangan amoy labanos po siya. Ay, hindi. Dito matsutake. Hindi po. Peke. Nakikita po ninyo, medyo malamig na po. Ayan po itsura, nagfafag po, no? Nagfafag na. Kaya lang may nauna na sa atin, nangunang kabuti. May mga slices. Oh my goodness, I hope that somebody who went to this forest didn't find any matsutake, so, or therefore we could find something left behind, you know. Sino ba naman po hindi ma-enjoy dito sa pagpunta sa gubat? Napakaganda. Ito edible din po itong mushroom po na to. Kaya lang hindi ko po alam kung paano pag-prepare po niyan. Yung matsutake, mahirap po talagang hanapin. Kapag nakakita po kayo dito talagang sikreto lang yung lugar. Dito sa Oulu, Finland. Sa north po, hindi naman sikreto kasi dun common na matsutake. Diyos ko po. Meron na pong yumaman sa ano? Sa, andali ito. Sa, ano ba to? Birch. Bullet. Ay, sorry. Yang pa. Dali na po kanin natin. Dito may yumaman po. Nasa pagkuha po ng ano, matsutake sa north. Dinadaray po tapos pinapadala po sa Japan. Kasi yung variety po sa Japan, ano na rin, nangungunti na rin po yung ano, yung paglaki ng matsutake saka yung mycelium. Siyempre yung unang reason, yung population ng tao dumadami, siyempre dumadami, so maraming nangunguha sa gubat, kaya yung growth, yung mycelium minsan naapakan. Tapos yung global warming, siyempre sa panahon po ngayon. Ito po isang uri ng birch bullet, hindi po siya orange, brown po ito. Napakaganda po ano. Isip ko mabuti para pagdating sa bahay hindi ako mahihirapan. Ako, tama-tama na to sa ramen, sa isang ganto. Gigisa ko lang mabuti. Ito pong birch bullet, kailangan po gisa po itong mabuti o pakuluan bago po kainin. Para po ang morel mushroom, ganun po kailangan po maingat. Hindi katulad po ng fungi peniban na malalaki na nakakain din po ng ilaw, pero ito hindi po. Kaya ingat-ingat din po sa pagkuha ng kabuti, kasi hindi lahat ng kabuti, huwag kayo magbaka sakali. Naku po, hanggat nyo nakikitang sila kumukuha, niluluto, o diba? Sobrang ingat po.
Ayan, ito na po ang isa sa pinaka-paborito kong kuhanin, matsutake. Kasi yung paghukay, nakakaano po talaga, satisfied. Diba po, hinukay po talaga ito ng ano, kapag malalaki. Ito po yung kasarapan, mga yang pa. Taktak po natin. Ito po talaga hinuhugasan kasi marami pong buhangin. Kaya ang ganda. Yan, close up ko po. As close up. Naku, yung mag-ingay. Masabihin eh, babalo ako dito. Baka may makaalam naman ng spot na to eh, na newly discovered place. Ayun, nasa namin lang kaya. Ang dami. Ito po yung kasarapan sa paghukay. Kung anong matsutake, mushroom. Daan-daan lang. Parang hindi mabali po yung tangkay. Kaya iba po hinuhukay kasi ang tangkay daw po ang pinakamasarap na part ng matsutake. O, diba? Yan, ganda po. Ganda po, ano? Ay, may naputol, ibig sabihin may tutubong katabi pa. Ganda, napakasarap tingnan. Kaya dito po sa Finland, sobrang ingat din po nila. Pag ganito po talagang autumn season, ako, napakarami po ng ng kabuti, ng mga berries. Sana may matalisan tayong ano, maraming matsutake. Maraming mga tumutubong mga mushroom kapag late autumn season. Sa north po mayroong ano, winter chanterelle culebro. Napakasarap po nun. Ito na kabuti dito. Kaya lang hindi ko alam mga varieties eh. Mga bagong tubo. Ito may kulay brown pa. May kulay orange. Dami. Kaya lang ayoko magbaka sakali. Yan, tulad po ng mushroom na to, katulad po ng peniban. Kaya ingat-ingat po kahuwig. O, diba? Kaya lang flat po siya. So, medyo pahaba. Kaya pag nasa forest, minsan mako-confuse po kayo. Iba pa rin po talaga yung may nagtuturo sa inyo. Yung mga kuhanin po ninyong kabuti sa gubat. Tulad po nito, para siyang matsutake. Amoy natin, pero hindi siya matsutake. Ang matsutake po kasi, amoy cinnamon. Cinnamon ang amoy niya. Ito walang amoy. So, hindi ko siya kukuhanin. Hindi ko alam kung edible to ano. Yan po. Hindi ang sarap tingnan. Nakabaon po ano. Ay, napakasarap. Kumuha talaga ng ano, mushroom na matsutake. Uy, ano ba ito? Dahan-dahan. Ano pong masira? Doon. Malaki. Natin na po ito yung may sigit. Kailangan po hindi nadiin. Medyo nadadry na pero okay lang. Hindi pa siya sobrang dry. Hugasan ko na po ito sa bahay. Diba? Ganda. Para po nung one truffles, ano? Sarap ng feeling. Ito din po ang isa sa paborito kong kuhanan. Ako, ano to? Ay, old na. Malapit po sa expressway. Kasi dito po, marami tumutubo. Ay, may nakita ko mga peniban. Yung mga ibang peniban na nakikita ko, they are already decaying. Nabubulok na po. Rottening. Ay, kaling ko talaga. Ang dali may natatanong ko sa bandang dulo. Sana peniban yan o kahit na birch bullet. All na. Sobra kasing nabisi sa kaulan ng ulan. Ang dami pong mga pickers ngayon ng mushroom.
May nakita pa kami hawakan na timba. Wala na. Ay, may nakita ako doon, dali. Ito, ang laki. Ay, naku, old na. Birch bullet. Yan po, old na po yan. Dali para malalaman ko, pakita mo naman, hawakan mo. Ikaw lang naman nakakalam. Ito na. Oh, malambot. Old na yan, saka sticky. Ito naman. Ito rin, oh. Sticky and old. Yan po pag lumulubog na yung daliri ninyo. Wait. There's something over there. I hope that one is firm. Pag nag-English talaga ako, napaganda ng accent, di ba? Siyempre purin nyo yung sarili nyo, sino pa pupuri pa ng iba, di ba? Ay naku, all na rin pala. Ayan, parang tinapay, ano? Parang yung kababayan na tinapay. Ang bagong bake. Okay, pasok tayo dito. Wala na akong natatanong. Parang nasimsim na lahat ng mga ibang nang aaswang ng kabuti. Tulad ko. Wala na. Talagang simsim na. Merong nauna sa ating banda doon, pakikita ko. Malayo naman. Andun kung makikita nyo. May dala silang bucket. Dali. Lalakad tayo. Nandoon. Talagang na ano na nila, samsam. Ayan po mga kababayan. Hindi naman pala na samsam lahat. Old na pala. Minsan kala mo yang na yang. Yan po, hindi po siya masyadong malambot na sayo. Kuha nung una. Ayan po, may nanguha na una sa akin. Ganyan po talaga pagtapos ng ulan, siguradong may pupunta po dito sa forest. Mga may worms. Yan po ginagawa nila, naglilinis na po sila sagot kasi sa bahay ayaw nila magdala ng mga insekto. Sa akin nila sila mahirapan maglinis. Pag nakakita po ang peniba na ganito, kala mo parang sobrang firm. Pero yan po, napakalambot. Ay, sayang. Siguro tumubo po ito. Biglang naulan na sobra-sobra yan na bulok. Minsan pa nakaka-excite. Ganyan, oh. Laki, dalawang peniban. Kaya lang alam ko, kahit di pa nahawakan, soft, oh. Soft na talaga. Yan, laki po, ano? Grabe, oh. Panghinayang pag iniiwan ko sa forest. Dati pag ganito kinukuha ko, dinadala ko. Ngayon po hindi kasi napakarami ko na pong dried mushroom, eh. Kaya nahayaan ko na po sa may squirrel para makain sa panahon ng taglagas. Ayan, kahit hindi ko pa hinahawakan, firm to. Kasi pag kinain po ng mga squirrel na minatirang ganyan, sabihin matigas pa yung kabuti. Di ba? Brush ko na ibabaw kasi minsan dumidikit sa kamay ko pag bagong ulan. Pag bagong ulan po ganyan, brush na po agad ang ibabaw. Tapos matigas, tandaan lang baka matigas to, ayun, malalim pala, matabang ilalim. June. Tapos yung mycelium, tapang ko po, tapos didiinan ko. Yan po kasi ang gusto ng kabuti. Ayan, ganda, linis. At tumitira po nito yung mga slugs o saka squirrel. Yan po, slugs po tumira. Ibig sabihin, yun po yung mga suso. Naku, may uod. Sana itong trunk lang may uod. Ito, spread out ko. Ibang nang hindi ini-spread out, eh. Sa isang place lang, eh. Para mag-spread yung mycelium. Yun, sa bahay. Ito. Size na nga natin dito. Ganito po ginagawa nila sa gubat, eh. Para kung may uod. Unfortunately, ayan. Isang katutak po ang uod.
Sayang. Napakasarap pa naman itong pine tree penny ba na ito. Mas dark po ito eh. Tapos white yung flesh niya, yung laman. Pwede po ito i-dry lang eh. Dami na po on trade eh. So spread ko na lang po dito sa forest. Ayan. Tinapis ko po kasi kala ko hindi matsutake. Amoy po kasi ng matsutake para po siyang labanos. So amoy ganun. Ayun. So ayan po yun. Meron po siyang gills sa ilalim. Ayan, may gills. Ito matsutake. Kasi sabi niya po pag may ring hindi ka nakakain. Hindi po lahat ng may ring poisonous. Tulad po nito matsutake parang may ring. Pero hindi siya poisonous. Ang ganda pa na. Diba? Ang matsutake po eh kapag medyo nasa gitna ng gubat mas mahaba po yung tangkay, talagang huhukay. Yung tangkay ko hindi pa po tapos siya. Ayun. O diba ganda. Paksan po natin yung may sinom. Amoy ko na yung amoy ng amoy ng ano. Paktarin lang po natin. Ayan, yung amoy ng radish, ang labanos. Ganda. Ayan, dito na po tayo sa bahay. Hinugasan ko po yung mga kabuti. Kasi nga po mabuhangin. Pero ito po talagang matsutake. Talagang minsan hindi po hinuhugasan. Binabaras, nilinis mabuti. Pero iba po talaga hinuhugasan. Yan, ganda po, di ba? Napakamahal po nito sa Japan. Imagine po dito eh. Itadry ko po ito. Ito pong matsutake talaga medyo matigas na kabuti. Kaya napakasarap pong bunutin sa ground. Hardy mushroom. Napakasarap pong dibain. Sarap pong ito ihaw. May konting toyo, sweet soy sauce. Pero hindi ko po muna nakainan ng fresh. Gusto ko po kasi i-dry para naman makapag-ipon ako ng matsutake. Napakaman ito. Gusto ko po yung amoy. Iba-awayaw po ng amoy nito. Kasi parang po strong na labanos. Sobrang maamoy po ako. Gusto ko po. Ewan ko parang therapeutic po para sa akin yung amoy. Linisin na po natin itong nag-iisang birch bullet. Ito, pakukulaan ko po. Kaya marami po naglilinis dito sa forest ng mga kabuti kasi nga po yung maliliit na insekto. Pag lumipad po sa loob ng bahay, nako po, kakapit po yun sa mga sofa, fabric, cortina. Kasi po dito kulong na kulong, lalo ng taglamig, hindi po bukas ang bintana. So kaya nililinis po na agad nila sa labas. Okay. Tanggalin ko po itong gilid kasi yung masyadong maliliit na insekto na nakikita lang sa microscope dito po namamahay. Dito sa gilid ng cape. Nakatiklop ko po kasi yun nakatikom papaloob. Lagi pong papel kasi oxidation po. Baka humawa sa sangkalan, mahirap pong linisin. Para po itong gabi. Mabilis pong ganda, malinis. Mabilis po siyang mangitim. Ito may uod dito. Ayan o.
iba binabalatan pa po itong tangkay. Ako hindi na po. Kasi malinis naman po yung forest na pinaguhanan natin. Pero kung mabuhangin, kaya maputik yun. Recommendation pa na balatan. Tapos diretso ko na po sa tubig. Pakukulaan ko. Ito po kasing mushroom na ito, dapat talagang pakulan kasi pag hindi pa rin nakulaan po ito, katulad ng morel mushroom, sasakit po yung tiyan. Yan, lagyan na po natin sa kanan. Isang kulo lang po yan. Siguro wala pang mga 15 minutes kukulo na po yan. Ayan po, kumukulo na. Medyo pakulin ko pa ng bagya. Nagluto rin po ako ng meatballs stew. Dito po kasi natin lalagyan toppings at imimix po natin yung mushroom, yung matsutake saka yung birch po nila. Ang susunod po natin pakukulan na itong matsutake, yung pinatuyo ko po muna, lulutuin ko yung mga fresh. Lalagay ko muna sa freezer kasi minsan sa winter time gusto kumain ng fresh na matsutake sa mga ibang noodle soup, lalo na sa ramen. Ito po kasi pag luto na po, ihalo sa mga luto na tulad ng meatballs stew, masarap po ito. Ako po. Palalambutin ko lang po ito. Ayan, malambot na po yung matsutake. Napakasarap po nitong kabuti na ito. Pagsasamahin ko po yung matsutake saka yung pinakalaan po natin na birch bulit. Parang masarap po itong kabuti na ito. Imagine po rin. Lalo na ito pong matsutake. Sobrang mahal po nito sa Japan. Binibid pa po ito. Lalo na yung mga young ones. Grabe. Itimplan po natin ng bahagya. May umami taste naman po yan. Yung malasa. Parang may natural MSG o betching po talaga ang kabuti. Lalo na po yung shiitake. Doon po na gagaling ang main ingredient po o main component na paggawa po ng betching. Yan po tayo ng konting asin sa paminta. Ay naku, tatakam na ako. Pasarap po kasi nakabote po nito. Sa mga nasa Japan po, di ba alam po ninyo kung gaano kamahal po nito. Lalagay po tayo ng chili powder. Korean barbecue mix. Yan. O, di ba? Napaka-appetizing na pong tingnan. Kagana-gana ng tingnan. Haluin po natin mabuti. Napakabango. Nako. Ganito ba naman? Libre lang sa kagubatan. Tapos yung mga gantong healthy at sobrang rich in vitamins. Considered po to as superfood ang mushroom. Yan, okay na po yan. I-rest ko lang po ng 5 minutes para mag-release ng flavor yung mushroom at kumapit po yung mga pampalasa sa kabuti. Ah, di ba? Ayan, naglagay na po ako ng giant meatballs stew sa ating small eating bowl. Lagay ko na po yung ating kabuti sa ibabaw. O, diba? Ganun kasimple. Ready na po. Kain na po tayo. Babuhay! Yan! Maraming salamat na lang po sa Panginoon. Isama-sama na lang po tayo. Naway safe po ang lahat. Bago pa tayo mag-umpisa, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyaya binigay niyo po sa amin sa araw po na ito. Naway bawat isa po may nakakausap po ng maayos, lalo na po yung malalayo po sa kanilang mga mahal sa buhay. Napakasarap po kasi ng pakiramdam na mayroon pong nangangamusta, kinuumusta, at mayroon pong nasasabihan po ng mga pinagdaraanan po sa buhay. Naway ang bawat isa po maintindihan po kalagayan po ng malalayo sa kanilang pamilya dahil hindi lahat po ng bagay na nasasabi po nila, karamihan po ay tinitiis po nila para hindi po maglalakan nilang mga pamilya kung nasaan kung nasaan man pong sulok ng daigdig. Kaya na po bahala po sa amin, sinusuko na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Dana, di ba? Ang recommendation po, according to Doc ng Healing Galing, talagang masustansya po ang kabuti. At ito napakaganda po sa ating loob ng katawan dahil nililinis sa mga bad bacteria. Pero wag daw pong everyday kumain kasi pati yung good bacteria mawawala po. Siguro mga 2 times a week, mga ganun. Para po sa akin. Diba? Plano pag hinalo niyo po ito sa mga spices to, yung mga karne.
Napakasarap talaga ng dali, napakanghang. Napakarami pala nalay ko sili kanina. Ano po yun? Cayenne powder, cayenne chili. Kung tama yung pronunciation ko, cayenne o cayenne chili powder. Sarap. Bulit sarap. Ito taka, napakasarap po. Ang lasa ng matsutake para siyang may konting hint ng radish, medyo cinnamon, tapos karne. Hirap po explain, napakasarap. Basta yung umami taste po ng matsutake, napakasarap. Hindi na ako magtataka na bakit napakamahal na matsutake at napakahirap din mong hanapin. Kaya pag nagdadrive po ako, yung mga best part po talaga ng mushroom na dinadrive ko. Dati pag nakakita pong kabuti sa gubat, kahit all na, sa mga nanonood pa, di ba? Kung nakuha ko pa rin, meron nga naisip ko, ay may ibang manguha pa pala. Ang lasa ng birch bullet para talagang puting itlog na nilaga po ninyo. Na napakasarap. Yung ahang lumalabas sa ilong ko kasi chili powder. Pero napakasarap. Yung Korean spice with yung barbecue. Napakasarap. Yung po yung ginagamit sa samgyup. Bumili po ako. Nagustuhan ka po kasi yung lasa. Ang ginawa ko pong pagtimpla sa kabote, pwede din po sa noodles. Sa noodles, gano'n din po yung itapang spoon nito, ihalo. Lalo na sa ramen. Pasarap. Sa matsutake, gusto ko po talaga yung fresh. Kaya, ilagay ko po sa freezer. Tinitipid ko po. Napakahirap din po kasi maghanap eh. Kaya inuuna ko po itong mga dry. Kasi yung nakaraan po, diba, medyo marami po tayong nahanap na matsutake. Last year ba yun? Last year. Ito po yung mga dinry ko. Ito meatball, ako lang po gumawa po nito. Hindi ko na po napakita. Dahil sa gutom at pagod na rin.
Ito, iniinom ko po. Pineapple soda, wala pong asukal. Sarap. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na ilan sa Pinilang Alakbay. Pangalagaan po natin ang ating kalikasan dahil doon po na lahat ng gagaling na ating pangangailangan. Bago pa tayo magtapos, pasalamatan po muna natin ang Panginoon. Panginoon, maraming salamat na po sa biyayang binigay po sa amin sa araw po na to. Naway ang bawat isa po ay mas maging mabuti na lang po sa kanilang kapwa. Lalo na po sa kanilang mga kapatid, pamilya. Naway ang pagkakaisa, pagrespeto sa bawat isa may mas umiral po. Napakasarap pong kumilo sa isang tahanan, sa isang pamayanan na wala pong iniilangan. Kayo na po bahala po sa amin, sinusunod na po namin sa inyo lahat sa ngalan ni Jesus. Amen. Paano po? Maraming salamat na po sa inyong oras na inila sa Pinilang Alakbay. Basta lagi pa tayong positive vibes, good vibes. God bless, ingat po lagi, magandang araw. Laban lang.